Hello mga kacharotera! Welcome back to my channel! Ayun na nga, napagbali na nga kami ni Habi. So, for today's video, share namin sa inyo yung accommodation namin. So, let's go! Do you wanna know? First is Maid Puñas Jungle. Actually, night na kami nakarating kasi it's 2 hours away from the airport. And tingnan nyo naman, ang ganda-ganda. May pakulambo, may ganyang design pa sa towel and flowers. Yung CR nila, okay din. Open space. Tapos may shampoo and soap na. May hot and cold water din. Okay na rin siya. Medyo masakit lang sa paa yung mga bato-bato kaya nagchinelas din. Napaka-simple lang niya pero napaka-aesthetic ang dating para sa aming dalawa. Then open talaga yung window niya. As in curtain lang yan. Dinig mo yung mga kuliglig. Diba? Ang simple-simple lang niya pero iba yung dating. So kinabukasan, nag-try kami explore. Paglabas talaga namin ng daan, ito na yung nakita namin. As in, sobrang green at sobrang hitik na rice paddies. Diba? Nakaka-relax talaga. Ito nga pala yung pinaka-entrance papunta sa reception. Diba? Kailangan lang doble ingat sa stairs kasi talagang steep siya. Tapos maulan pa nung araw na yun. Kaya talagang dahan-dahan kami ni Habi. Diba? Sobrang taas. Pero, nakaka-relax lang kasi ang daming halaman. Tapos, may mga pakoy fish pa sila. Madami din silang iba-ibang klase ng villa at rooms na available. Pero yung kinuha kasi namin is mountain view talaga. Ito pala yung papunta dun sa public pool nila. Diba? Pagpasok mo pa lang, sobrang ganda na. Ito talaga yung room na gusto kong kunin kaso hindi na siya available that time. Pero sige lang, okay lang kasi ang ganda-ganda talaga ng view dito. O, diba? Nakaka-relax ka. So, medyo na-disappoint lang kami sa pool kasi parang dumi-dumi niya. Kaya hindi talaga kami nag-swimming. Pero yung view as in sobra. Ang ganda-ganda. Sobrang jungle na jungle siya. May panes pa sila. Yan, rooms din yung mga yan. Diba? Naririnig nyo ba? Ang naririnig ko. Sobrang natural. Probinsya. Kaya enjoy na enjoy kami at na-excite kami lalo. Oh ha, diba? May pa-heart pa si Habi. So, back to our room na. Magstay pala kami dito ng 5 nights, 6 days. Ang check-in time nila is 2 p.m. hanggang 11 p.m. Check-out naman is 6 a.m. until 12 noon. May free wifi. Tapos, pwede din kayo mag-order ng food. Idadagdag nilang nila sa total bill nyo pag mag-check-out. It's located in Jalan Bangkyang Sidem Ubud pala. And then, nagpa-reserve pala kami sa booking.com for this double room with mountain view dito sa Maid Puñas Jungle. Total na binayad namin is 318.68 AED which is 4,854.41 pesos. Sobrang sulit na siya. Madalas, dito kami nagtatambay sa may bintana. Sa open space, ang ganda ng view. Nature na nature. Sobrang feel na feel namin. Nakaka-relax lang, lalo na pag maganda yung panahon. Tingnan nyo naman yung mga ulap at ang blue sky. Sobrang ito yung gustong-gusto naming buhay. Yung probinsya, nature lahat, halaman. Madalang lang kasi to kaya talagang sinulit namin. Madalas ganyan sa Ubud as in mga rice paddies, green, halaman. Ganda. Last day namin dito sa Maid Puñas Jungle kaya naisipan kong mag-record ng time-lapse ng sunrise. Sobrang ganda. Akala ko yung mga usok-usok is may mga nagsusunog na mga matatanda. Gaya sa probinsya, yun pala, mga fog yun.
Diba? Ang ganda-ganda. Nilipat kami sa Kuta. Pero bago yon, kakain muna kami ng breakfast. Madalas dito kami kumain ng breakfast or dinner kasi 2 minutes away lang siya sa bahay. Ganda-ganda din. Dito sa Carsa. Dito din kami nagpaspa nung nakaraan. Diba? Puntahan talaga siya ng mga guests. May pag-gazebo pa sila kaya tinaray namin doon na lang kumain. Ito yung restaurant na gusto kong puntahan ng umaga kasi may mga lotus sila sa may pond. Yan yung gusto kong makita. Ang gaganda ng mga lotus nila. Na-amaze ako. Diba? Ganda-ganda ng view. Diba? Kaya talagang buti na lang nagkaroon kami ng time para kumain dito ng umaga para makita yung view na ganito. Buti na lang hindi masyadong ma-insekto or malamok. Kaya okay lang. Syempre. Enjoy na enjoy kami kasi ang ganda ng view. At syempre, mag-ocular visit muna kung mariposan nyo. Na-amaze lang ako kasi nakaka-relax talaga pag madaming halaman. Ito kasi talaga yung gusto namin kasi sa trabaho, puro kami building na nakikita. Tsaka para disyerto. Ayan siya. 1, 2, 3. 3 gazebo. Tapos, ayan yung pond nila na may lotus. At yun na nga, kain na kami ng breakfast saglit. Sobrang gutom, hindi na namin namalayan na hindi na pala kami nag-uusap. Enjoy lang namin yung view habang kumakain ng breakfast. Buti na lang, free day namin to. Para pahinga na rin after na mga ilang days na naglilibot. Every now and then may makikita kayong mga offering na ganyan sa Bali. So yun na nga, babalik na kami sa aming room since nandun na yung driver pala namin. Siya yung maghahatid sa amin sa Kuta. And so, bago kami umalis for the last time, gusto namin sulitin yung view ng aming hotel sa Maypunyas Jungle. Kaya naman nagpa-picture muna kami. Tinulit lahat ng remembrance na pwede namin gawin. Siyempre, ang dami naming epektos. Diba? Feel na feel namin yung paglalakad dyan. Ito yung slow morning na marirealize mo how blessed you are. Sobrang ganda kasi talaga. Alam mo yun? Parang pang music video. Diyan ko na-realize na siguro kaya may dasal tayo na hindi pa binibigay kasi hindi pa tama yung panahon. Kaya mag-enjoy muna tayo at mag-relax habang nag-aantay. Siguro okay lang na mag-antay muna tayo kasi pag dumating na yun, wala nang makakapagpigil. Mangyayari at mangyayari na siya. Sobrang grateful lang ako at sobrang blessed sa naranasan ko dito sa Bali. Tayo na nga, papunta na kami sa Kuta. Para sa mga kagaya kong takot magutom, wag po kayo mag-alala. Marami pong mga groceryhan doon. Maraming restaurant, may KFC, Starbucks, at marami pang iba na hindi mo expect na meron. Tsaka, hindi ko nga na-imagine na yung Bali is fully developed na rin. Maganda na yung mga daan. Pero bago yon, dumaan muna kami sa Ole-Ole. Ito yung tawag nila sa pasalubong center nila. Pero ewan ko ba, hindi kami na-satisfy. Para siyang mall, tapos may price lahat. Hindi ka man ata pwedeng makihagal doon or makipagtawaran. Kaya mas bet namin bumili sa mga tabi ng mga temple. Tayo na nga, nakarating na kami sa Kuta. O diba, ang daming mga restaurant. Isa na to. Pagkita ko sa kanya, oh my gosh, may lukso ng taba. Pero in fairness naman, sa iigawarong na itong restaurant na to ay napakasarap ng bestseller nila na pork ribs. Napakasulit din naman ng price at kayang-kaya.
Yung isang pork ribs na yun is 155,000 sa Indonesian rupiah. Tapos yung nasi goreng naman nila is 85,000 rupiah. Ganun din sa mi goreng nila. Naku, sobrang sulit na sulit at ang sarap-sarap. Ito talaga yung favorite na restaurant namin at sobrang the best. Sobrang the best ng lasa. Kaya naman hindi kami nagpapansinan dyan habang kumakain. Enjoy lang namin at dinalasap ang linamnam ng pork ribs na yan. Kaya nga sa sobrang favorite namin is bumalik pa kami dyan. Yun din naman ang in-order namin. May mga desserts din pala sila dyan. Pero syempre, hindi na ako pinayagan. Ayan na, at papunta na kami sa hotel. O diba, may mga developed na mall sila. Hindi mo ina-expect na marami na silang mga establishments. Pero most of the time, ang transport dyan na pinakamura is scooter. Pwede kayong mag-DIY kung gusto nyo gumala. May Starbucks pa nga sila, oh. Ayan, at para kaming mga pulubing pinalayas. Diba? Ang ganda ng daan. Sa tuwing magbibiyahe kami, binubusog ko lang din yung mga mata ko. Kasi iniisip ko, hindi ko alam kung makakabalik pa ako ulit dito. Tulad nito, randomly nakita ko lang yung bulaklak at nagandahan ako. Wala lang. Madalas sa mga roundabout or gitna ng mga daan, may mga ganyang statwa. Na mafe-feel mo talaga na nasa Bali, Indonesia ka. Ayan o. Diba? Ang ganda. Telkomsel pala yung pinaka parang SIM nila dito. Pero kami hindi naman kami kumuha ng SIM kasi halos WhatsApp din or Wi-Fi din naman yung gamit namin pang communicate. At sa wakas, nakarating na kami sa Pondok Sari, Kuta, yung second hotel namin. Fairness naman, maganda naman, may pa-umbrella din sila sa entrance. It's located in Jalan Nyang Sari number 7B pala to. Tapos, yung rent namin or binook namin sa booking.com is double room, 5 nights or 6 days. Check-in time is 2 PM, check-out naman is 12 noon. Binayaran namin is 405 AED with breakfast na yon. So, halos 6,169.28 pesos lang siya. Sulit na rin. Unang bumungad sa amin ay yung pool na napakaganda din. Napaka-fresh, ang daming halaman, sarap ng hangin. Ang kaso lang, third floor pa kami. Pero in fairness naman, pagdating sa room, ang ganda-ganda rin. Maluwang, malinis, may free wifi, may mini bar sila dyan. Pwede ka rin mag-rent sa kanila ng scooter or car. Pwede ka rin kumuha ng tour. May pa-cabinet man sila dyan, tsaka ref. Pwede ka pang mag-plancha kaso wala yung plancha. Sa banyo naman tayo. Charan! O diba? Maluwang din yung banyo nila. Malinis, simple. At may rain shower din. Yan pala yung mga pera nila doon. Namumulubi na kami dyan. Nag-order na lang kami tuloy ng pagkain na nasa dahon for dinner. And so, second to the last day, kumain kami ng breakfast. Buti na lang free day namin ngayon. Kaya kahit ano pwede namin gawin. Pero nag-book kami ng spa. After kumain, aantayin na lang namin yung driver kasi kasama na sa package yung for pick up and drop nila sa amin sa hotel. So, ayan na nga, pinick up na kami at papunta na kami sa spa. Ayan. Sa Jasmine Aromatic House kami nag-book. Pagpasok mo, talagang accommodating sila. In fairness, ang ganda ng lobby nila. Nakaka-welcome talaga. And makikita mo talaga yung service nila. Malinis. Maayos, may mga products din silang tinitinda.
Pina-fill up lang kami ng form at gusto nilang i-specify kung saan yung gusto nilang i-focus na massage. Tapos, may mga oil doon na pipili ka kung anong gusto mong gamitin. So, ayan na nga, nag-fill up na kami. Sana pala, binilog na lang namin ang buo. Diba? Ito na nga yung room namin. As a spa lover package yung kinuha namin ni Habi. Sa package na yon is maraming klase ng massage na kasali. And magtatagal yun ng 315 minutes. So, talagang sulit na siya. In peso, halos 3,200 yung binayad namin each. Sobrang sulit na siya. Ito talaga yung the best na hanap-hanapin mo. 1 nap later. So, after nga ng massage, is may complimentary tea sila and cookies. Sobrang gustong-gusto ko rin to. Ang sarap-sarap. Gusto ko tuloy mag-uwi. Kaso, nakakahiya. And syempre, after nun, meron na rin silang ibinigay na lunch package sa amin kasi hindi namin kinain in between the massage. So, yun na nga. Pagka-dinner namin sa bahay, nag-order na lang kami through Grab. Nag-KFC na lang kami. And then, kinabukasan, maaga kaming bumiyahe. Nag-grab na lang din kami ng taxi papunta sa airport kasi uwi na namin ng Pinas. Malapit lang naman yung airport from the hotel. Mga 10 minutes lang siya. So, ayan na nga. Excited na rin naman kaming umuwi ng Pinas. Mabait din naman sila, yung mga tao dito. And sobrang thankful and grateful kami na naranasan namin at nagkaroon kami ng privilege na makapasyal ng Bali. Sana someday makabalik kami kasama yung pamilya namin. Pangarap din namin yun yung makapag out of the country kasama ang buong pamilya. Nakaka-excite tuloy. Ang sarap mangarap. Ayan. Biyahe na kami. 4 na oras at 10 minuto bago kami makarating ng Pinas. At eto na nga. Touchdown Philippines na nga. And true enough, there's no place like home. Nandun kami ng aming pamilya sa airport. And to more adventures in Pinas naman. See you again soon sa next video!